Ang Lihim na Mayamang Tao Kabanata 22. Tapos na. Ang pagpipinta ng langis ay tuluyang nasira. $150,000. Hindi mapigilan ng lahat na lunukan ang laway sa oras na ito. Tanging sina Quinton at Harold ang tumatawa sa kanilang puso sa oras na ito. Hindi nila maiwasang magtaka kung paano makakabayad si Gerald para sa pagpipinta ng langis na nagkakahalaga ng $150,000. Kahit na ang tagapamahala ng Wayfair Mountain Entertainment ay may pagkakautang sa kanya, hindi niya kailanman maipaliwanag ang kanyang sarili patungkol sa pagpipinta ng langis. Hihihi, Gerald, bakit hindi tayo umalis ngayon? Gayunpaman, halos tapos na tayo sa pagkain, maingat na sinabi ni Noemi sa oras na ito. Kung nagpatuloy sila sa pananatili dito para sa isa pang segundo, hindi makakabayad si Gerald para sa pagpipinta ng langis. Oh, hindi maganda ang hitsura ng mga bagay. Para bang may lumalabas ngayon. Panipi, itinuro ni Jack Ellen ang hagdanan sa oras na ito at si Gerald ay tumingin din sa parehong direksyon. Sa oras na ito, si Zack ay naglalakad patungo sa kanila na may ilang mga waitresses at isang bote ng mahusay na alak sa kanilang mga kamay. Darating siya upang bigyan sila ng toast. Nakaramdam ng sobrang lakas si Gerald. Sinabi na niya kay Zack na ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa ngayon. Bakit pa siya pupunta dito upang bigyan siya ng toast? Ilang sandali dumating si Zack. Likas din na alam ni Quinton kung sino si Zack. Lyle, Mr. Lyle, Panipi, mabilis na binati siya ni Quinton. Hindi inaasahan, ang manager na pinag-uusapan ni Gerald ay ang totoo sa isa sa pinakamayamang lalaki sa Mayberry City, si Zack Lyle. Labis na nagulat si Alice sa oras na ito at hindi na siya naglakas loob na magsalita. Good luck kay Gerald. Pagdating niya, tumanggaw ng bahagya si Zack patungo sa karamihan ng tao. Pagkatapos nito, tiningnan niya si Gerald bago siya binati ng galang. Mr. Ger. Nang babatiin na sana siya, biglang naalala ni Zack na sinabi na sa kanya ni Gerald na ayokong maibunyag ang kanyang pagkatao. Sinabi ni Zack, kapatid Gerald, nasiyahan ka ba sa mga pag-aayos na ginawa ko para sa iyo ngayon? Ngumiti si Gerald habang tumango. Sa oras na ito, biglang nagsalita si Quinton at sinabing, ngunit G. Lyle, sinira lang ni Gerald ang iyong pagpipinta ng langis sa pamamagitan ng paghulog sa tubig. Opo, G. Lyle. Kahit na sinabi namin sa kanya na huwag gawin ito. Binaba ni Gerald ang pagpipinta ng langis at ibinagsak niya ito sa tubig. Mabilis na nag-shim si Jack Ellen dahil ayaw niyang gampanan ang responsibilidad para sa pagpipinta ng langis. Samantala, mabilis na nagsalita si Noemi para kay Gerald. Ginoo, Lyle, hindi sinasadya ni Gerald na gawin ito. Panipi. Sa oras na ito, dinapensahan din ni Harper si Gerald at tinanong niya si Zack kung ano ang maaari nilang gawin upang mabayaran ang pagpipinta ng langis kay Zack. Agad na naintindihan ni Zack ang sitwasyon na nakaharap sa kanya. Tila parang hindi lahat ng tao dito ay totoong kaibigan ni Gerald at alam ni Zack na hindi pa isiniwalat ni Gerald ang kanyang pagkakakilanlan sa kahit kanino. Alam din niya na si Gerald ay isang napakamababangki at introverted na tao. Tila parang ayaw niyang magyabang tungkol sa katotohanan siya ay talagang napakayaman at makapangyarihan. Bukod dito, hindi naging tanga si Zack at malinaw na naalala niya ang paalala sa kanya ni Gerald. Sa makatuwid, hindi siya gagawa ng anuman upang maging sanhi ng pagdududa ng karamihan sa mga tao tungkol sa pagkakakilanlan ni Gerald. Si Zack ay may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha habang siya ay bulalas. Ano? Ang langis pagpipinta ay nahulog sa tubig. Panipi. Nagsimulang manginig si Zack na may takot na ekspresyon sa mukha. Tila ba talagang nagmamalasakit siya sa pagpipinta ng langis? Ang kapaligiran ay biglang naging napakatensyonado at nag-aalalang. Nagtanong si Noemi, Mr. Lyle, humihingi kami ng paumanhin tungkol sa pagpipinta ng langis. Panipi. Kapatid Gerald, alam mo bang ang oil painting ay nagkakahalaga ng higit sa $150,000? Bukod dito, talagang gusto ng aking boss ang pagpipinta ng langis na ito. Sabihin mo sa akin,
ano ang dapat kong gawin kung tanungin ako ng aking boss tungkol sa pagpipinta na ito? Tanong ni Zack habang nakatitig kay Gerald. Alam ni Gerald na nais ni Zack na bigyan siya ng isang paraan palabas sa bagay na ito nang hindi isiwalat ang kanyang pagkakakilanlan o ang katunayan na siya talaga ang totoong may-ari ng Wayfarer Mountain Entertainment. Iyon ang dahilan kung bakit ganito lamang ang reaksyon niya. Hihihi, si Zack ay isang medyo nakaka-interes na tao. Napakasisi ni Gerald sa mukha niya nang sabihin niya, Mr. Lyle, hindi ko talaga inaasahan na mangyayari ito ngunit masasabi ko sa iyo na hindi ito ang buong kasalanan ko. Panipi, hindi mo kasalanan. Tanong ni Zack habang nakasimangot. Si Jack Ellen, na nakatabi, naisip na gusto ni Gerald na itulak sa kanya ang sisihin. Sa makatuwid, dali-dali niyang sinabi, Gerald, ikaw ang may kasalanan. Ang pagpipinta ng langis ay nahulog sa tubig dahil lumipad ito mula sa iyong mga kamay. Hindi mo dapat subukan at sisihin ang iba pa sa iyong sariling pagkakamali. Panipi, sakto, kung nagawa mo ang isang maling bagay, dapat kang magkaroon ng lakas ng loob na tumaas at aminin ang iyong pagkakamali. Kung hindi man, paano mo tatawaging lalaki ka? Panipi, ang mga batang babae ay lahat ay napakasama sa oras na ito. Sa palagay ko natatakot lamang si Gerald na kailangan niyang bayaran ang $100,000 mula sa kanyang sariling bulsa. Iyon ang dapat na dahilan na pinipilit niyang itulak ang sisihin mula sa kanyang sarili, mabilis na sinabi ni Harold habang naiinggit pa rin siya kay Gerald. Hindi lamang pinatunayan ni Gerald na mas magaling siya kaysa kina Quinton o Harold, ngunit ginawa rin niya itong inggit at inggit sa kanya. Ngumiti si Gerald bago sinabi, Mr. Lyle, inaamin ko na ako ang unang kumuha ng pagpipinta ng langis. Ang dahilan kung bakit, sinabi ko na hindi ko ito ganap na kasalanan o responsibilidad. Gayunpaman, ay dahil may lakas ng hangin noong sinusubukan kung ibalik ang pinturang langis at hinaypan nito ang pagpipinta ng langis. Panipi, hahaha, Gerald, nakakatawa ka talaga. Panipi, ang karamihan ng mga tao ay hindi mapigil ang makaramdam ng paghamak sa oras na ito. Sinabi ni Quinton, Gerald, sineseryoso mo bang subukan na masisi ang lakas ng hangin? Hindi mo ba iniisip na pinagsisikapan mo? Panipi, tiningnan ni Zack na parang iniisip niyang mabuti ang sinabi ni Gerald. Makalipas ang ilang sandali, tinapik niya ang noo at sinabi, Kapatid Gerald, salamat sa pagpapaliwanag sa akin ng sitwasyon. Ganun ba talaga ang nangyari? Humihingi ako ng paumanhin para sa hindi pagkakaunawaan sa iyo. Sa palagay ko ay masisisi lamang natin ang lakas ng hangin sa paghihip ng pinturang langis at sanhi na mahulog ito sa tubig. Sa palagay ko hindi mo talaga kasalanan ng lahat. Panipi, oo, hindi mo dapat isabit dito ang pagpipinta ng langis. Napakapanganib kapag malakas ang hangin, nagmamadali na sagot ni Gerald. Oo, Kuya Gerald. Salamat sa paalala. Hihilingin ko sa aking tauhan na harapin ang bagay na ito. Kasalanan yata natin ang paglagay dito ng pagpipinta ng langis dito. Ano? Nagulat ang lahat sa reaksyon ni Zack. Kumbinsido ba si Zack dahil lamang sa ilang mga salita ni Gerald? Naramdaman ni Quinton ang isang bukol sa kanyang lalamunan sa oras na ito. Nakaramdam siya ng sobrang hindi komportable. Habang si Alice at ang natitirang mga batang babae ay nakadama ng higit na hindi mapalagay. Kaya, sa kasong iyon, nais kong pasalamatan ka sa iyong pakikitungo. Ngayon, Lyle, kung mabuti sa iyo, nais naming umuwi ngayon. Panipi, ngumiti si Gerald. Naisip niya na ang paraan ng pakikipagtulungan sa kanya ni Zack patungkol sa sitwasyong ito ay talagang nakakatawa. Matapos iwanan ang Wayfarer Mountain Entertainment, lahat sa kanila ay hindi mapigil ang tumingin kay Gerald na tulala. Lalo na, ito para kay Alice, na naramdaman na ang lahat ay hindi masyadong totoo at hindi niya maintindihan si Gerald. Gerald, ang galing mo talaga. Hindi ako makapaniwala na talagang nakumbinsi mo si Lyle sa pamamagitan lamang ng ilang mga salita ng tila nagmamalasakit siya sa pagpipinta ng langis na iyon. Panipi, hindi mapigilan ni Noemi na humanga kay Gerald matapos na umalis sa manor.
Si Alice ay nakikinig din sa oras na ito. Nakaramdam siya ng labis na pag-aalinlangan tungkol sa buong sitwasyon. Ang mga bagay ba ay talagang kasing simple ng hitsura nito? Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 23. Nang bumalik sa dormitoryo, si Alice at ang iba pang mga batang babae ay nakadama pa rin ng labis na hindi kasiya siya at nagulat. Kung talagang mahirap si Gerald at kung nanalo siya ng daan-daang $1,000 mula sa loterya, hindi sila magiging komportable. Gayunpaman, talagang nakakabili siya ng gayong mahal na limitadong edisyon na marangyang bag at nagawa pa niyang gamutin sila sa pagkain sa pinakamahal na lugar sa manor. Bukod dito, pagdating sa pagpipinta ng langis, talagang mahihimok ni Gerald si Zack na pakawalan ang bagay ng ganoon. Paano ito naging posible? Alice, ano ang palagay mo sa insidente ngayon? Nakaupo si Alice sa kanyang kama habang nakikinig siya kay Jack Ellen, na tinatanggal ang kanyang makeup sa oras na ito. Pagkatapos nito, kumunat ang noo niya bago niya sinabi, hindi ko alam. Marahil ay iniisip natin ito ng sobra. Hindi ba tinawag na ni Hailey si Harper upang tanungin at kumpirmahin ang sitwasyon sa kanya? Kung sa bagay, ang tanging dahilan kung bakit tinatrato ng mabuti ni Zack si Gerald ay dahil iniligtas ni Gerald ang buhay ng kanyang anak na babae. Panipi, sinasabi ko na sinusubukan lang ni Zack na magkaroon ng isang dahilan para lang hindi mapahiya si Gerald sa pagpipinta ng langis. Pagkatapos ng lahat, na-isave ni Gerald ang buhay ng kanyang anak na babae at dapat ay naging isang malaking bagay sa kanya iyon. Panipi, mas gumaan ang pakiramdam ni Alice habang iniisip ang kadahilanang ito. Well, I think may katuturan yon. Akala ko talaga mayaman na si Gerald ngayon. Talagang natakot ako sa kamatayan. Sambit ni Jack Ellen habang pinakakawala ang mahabang buntong hininga. Ano, hindi mo na siya tinawag na kapatid na Gerald? Panipi, ang iba pang mga batang babae ay nagsimulang tumawa sa kanilang sarili. Sino ang tumutugon sa kanya sa kanais-nais na pamamaraan? Kung talagang tatanungin niya si G. Lyle na bigyan ako ng magandang posisyon sa alinman sa kanyang mga negosyo sa hinaharap, tiyak na mag-refer ako sa kanya sa ganoong paraan. Hindi bababa sa wala akong anumang mga alalahanin sa buhay. Panipi, ang swerte talaga ni Gerald. Tingin ko kay G. Lyle ang pangyayari. Ngayon na para bang nabayaran na niya si Gerald para sa lahat ng nagawa niya para sa kanyang pamilya. Panipi, ang mga batang babae ay nagpatuloy sa tsismis sa kanilang sarili. Napakaluwag ng pakiramdam ni Alice nang marinig ang sinabi nila. Kung sa bagay, mas maraming paghihirap si Gerald, mas nakaka-relax ang pakiramdam. Ito ay isang kakaibang pakiramdam. Samantala, si Gerald ay hindi masyadong nag-isip tungkol sa bagay na ito. Pagkabalik sa dormitoryo, si Gerald at ang mga kasama sa kwarto ay napakatulog ng mabilis dahil sa pagod na pagod matapos maglaro at maghapon sa labas. Kinabukasan, oras na para sa klase na sila. Sa oras na ito, nakita ni Gerald si Harper at ang iba pang mga batang lalaki na nagsusulat ng kanilang mga pangalan sa kanilang mga tseke. Nang basahin ni Gerald ang mga mensahe sa kanyang panggrupong chat, napagtanto niya na oras na para sa kanila na bayaran ang kanilang bayad sa pagtuturo. Gerald, hihintayin mo ba ang subsidy na matatanggap mo sa loob ng 2 linggo bago mo bayaran ang iyong bayad sa pagtuturo? O mayroon ka bang ibang paraan upang mabayaran ito? Sa katunayan, nais ni Harper na tanungin si Gerald kung binigyan siya ni G. Lyle ng kaunting pera upang mabayaran ang kanyang mga bayarin sa pagtuturo. Gayunpaman, nang naisip niya ang tungkol sa pagpipinta ng langis kagabi, hindi na nag-abala si Harper na tanungin ang katanungang iyon. Natatakot siyang maging kakulangan muli ni Gerald ngayon. Ngumiti si Gerald bago sinabi, okay lang. Mayroon pa akong natitirang pera sa aking bank account at dapat ay sapat na upang masakop ang aking bayarin sa pagtuturo. By the way, pupunta ako sa silid-aralan ng kaunti mamaya dahil kakailanganin kong kumuha ng pera mula sa bangko. Panipi, masasabi ni Harper na hindi nagsisinungaling si Gerald. Maaari talagang magkaroon ng pera si Gerald upang mabayaran ang kanyang bayad sa pagtuturo. Sa pamamagitan nito, naramdaman ni
Harper na mas gamaan ang pakiramdam. Sa oras na ito, dumating si Gerald sa bangko sa harap ng campus ng universidad. Gusto kong mag-withdraw ng $1,500. Sagot ni Gerald habang ipinapasa ang bank card niya sa banker. Ang taga-bangko sa loob ay medyo natulala. Matapos suriin ang bank card ni Gerald, tiningnan niya si Gerald. Bago tiningnan ang bank card na nasa kanyang kamay. Pagkatapos nito, nagtataka na tinanong niya si Gerald, ano ang nangyari sa iyong bank card? Bakit mo ginawa ang napakaraming mga pagbabago sa iyong bank account? Panipi, may mga pagbabago sa kanyang bank account. Nagulat din si Gerald sa oras na ito. Sa katunayan, naramdaman ng babaeng bankero na si Gerald ay isang ordinaryong mag-aaral lamang na walang pera dahil sa pananamit nito. Sa makatuwid, kinausap niya siya sa isang medyo hindi magalang at walang pasensya. Gayunpaman, ilan lamang sa mga nangungunang customer sa bangko ang maaaring gumawa ng mga naturang pagbabago sa kanilang bank account. Sa oras na ito, mabilis niyang ipinaliwanag, oo, nagkaroon ng malaking pagbabago sa iyong bank account. Ang minimum na halaga ng pag-address para sa iyong bank account ay $30,000 na ngayon. Hindi ka makakakuha ng $1,500 lamang. Panipi, tiningnan ng babaeng bankero si Gerald pataas at baba. Gaano man siya katumingin sa kanya, ang mag-aaral na ito ay hindi mukhang isang taong mayaman. Sino ang gumawa ng mga pagbabago sa kanyang bank account? Alam ni Gerald kung sino ang gumawa ng pagbabago sa kanyang bank account. Alam niya agad ito. Sino pa ito, bukod sa kanyang kapatid na si Jessica? Hindi niya talaga maintindihan ang ate niya. Hindi siya ang tipo na gumastos ng napakaraming pera ngunit ngayon, ang kanyang kapatid na babae ay nagtatakda ng isang minimum na limitasyon para sa halaga ng cash na kailangan niyang mag-withdraw mula sa bangko. Nais niyang mabuhay siya tulad ng isang pangalawang henerasyong mayamang bata. Sa oras na ito, inilabas niya ang kanyang cellphone upang tumawag sa telepono. Ang tumawag sa kanya ay sumagot kaagad sa telepono. Ate, ikaw ba ang gumawa ng mga pagsasaayos sa aking bank account? Oo, ako ang nagayos at nagtakda ng minimum na limitasyon sa pag-address. Alam ko kung paano ka nakatira at nais kong mabuhay ka tulad ng isang pangalawang henerasyon na mayamang anak ngayon. Sa halip na kumilos at mabuhay na parang ikaw ay isang mahirap pa rin. Nais kong hinay-hinay kang umangkop sa iyong bagong katayuan upang makakuha ka ng isang landas sa aming pamilya sa hinaharap. Panipi, napatulala si Gerald. Nga pala, tatawagan sana kita kahit hindi mo ako tinawag ngayon. Ang pagbabago ng minimum na limitasyon sa pag-address para sa iyong bank account ay hindi lamang ang aking ginawa. Naaalala mo ba ang Universal Global Supreme Shoppers Card na binigay ko sa iyo? Panipi, mayroong halos $1.5 milyong na natitira sa card. Itinakda ko ang expiry date para sa pera para sa pagtatapos ng buwan. Kung hindi mo gugugol ang pera sa card sa pagtatapos ng buwan, masisayang lang ang pera sa card. Panipi, ano? Nanlaki ang mga mata ni Gerald sa gulat. Masyadong walang awa, masyadong malupit ito. Pinipilit niya siyang mabuhay tulad ng isang pangalawang henerasyon na mayamang anak. Mas mabuti kang masanay sa iyong bagong katayuan at buhay sa lalong madaling panahon. Kung hindi man, mag-aalala kami ng iyong mga magulang tungkol sa kung paano ka namin tuluyang may lalabas sa anino ng kahirapan araw-araw. Panipi, pagkatapos nito, binaba agad ni Jessica ang telepono. Anong problema mo? Kinukuha mo ba ang pera o hindi? Maaari mo bang itigil ang pagkaantala at pag-aaksaya ng ating oras? Panipi, hindi na mamalayan, mayroon ng pila sa likod ni Gerald at may mga 5 o 6 na mag-aaral na naghihintay sa likuran niya dahil nais din nilang mag-withdraw ng pera. Ang taong nagsalita lamang ay isang batang lalaki na bihis. At nakaakbay siya sa isang magandang dalaga habang tinititigan niya si Gerald ng may paghamak. Ngayon ang araw ng kanilang pagbabayad sa matrikula. Sa makatuwid, hindi nakapagtataka na maraming mag-aaral ang narito sa bangko upang kumuha ng pera upang mabayaran ang kanilang mga bayarin sa pagtuturo. Nang makita ng bata kung paano nagbihis si Gerald at nang makita siyang matagal na nakikipag-usap sa telepono, inisip niya na walang
pera si Gerald sa kanyang bank account at iyon ang dahilan kung bakit wala siyang pagpipilian kundi tumawag sa bahay upang humingi ng pera. Oh, kaya nagawa mo bang makasama ang iyong pamilya ng kaunting pera para sa iyo? Alam mo bang lahat tayo ay huli na sa klase dahil sa iyo? Panipi. Sa oras na ito, nagsalita ang batang babae sa braso ng bata habang nakatingin siya kay Gerald. Sige na, kukunin ko ang minimum na halaga. Nang makita ni Gerald ang mahabang pila sa likuran niya, mabilis siyang nagsalita sa babaeng banker. Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 24. Nais ni Gerald na bawiin ang kanyang pera sa lalong madaling panahon upang makaalis kaagad sa bangko. Sa makatuwid, nagpa siyang bawiin agad ang 30,000 dolyar. Mabilis niyang ibinigay ang kanyang mga tagubilin sa babaeng bangkiro sa likod ng counter. Ang babaeng bangkiro ay nagdududa. Gayunpaman, ipinasok niya ang numero sa computer at pagkatapos, direktang ipinakita ng kanyang computer na matagumpay ang pag-address. Nanlaki agad ang mga mata ng babaeng bangkiro sa pagkabigla. 30,000 dolyar. O aking Diyos! Ang mag-aaral na ito ay talagang mayaman. Sir, matagumpay ang iyong pag-address. Pagkatapos nito, inayos ng babaeng banker ang kanyang buhok bago siya tumayo at ipinahayag ang kanyang paggalang kay Gerald. Pagkatapos nito, kinuha niya ang bundle ng cash bago niya ito ilagay sa counter ng pera. Buzz. Tumunog kaagad ang makina. Lahat ng pera. Ang mga mag-aaral na pumipila sa bangko upang mag-alis ng pera na nagyelo sa lugar. Ang mga batang lalaki at babae sa likuran ni Gerald ay hinihingal at sa oras na ito, ang mga tao ay maaaring magkasya kahit dalawang itlog sa kanilang mga bibig. Ang dalawang tao sa likuran niya ay pinagtutuya siya kanina dahil akala nila wala siyang sapat na pera sa kanyang bank account. Gayunpaman, parang mayroon siyang higit sa sapat na pera. Ang lahat ng mga batang babae sa bangko ay nagsumite ng kakaibang pagtingin kay Gerald sa ngayon. Tila sinasabi nila, "Guwapo, mangyaring tingnan ako. Mangyaring tingnan ako." Kudlit. Pinahid ni Gerald ang ilong niya dahil nakaramdam siya ng konting hiya. Pagkatapos nito, napagtanto niya na walang paraan na kaya niyang dalhin ang napakaraming pera sa kanya at hindi niya kayang dalhin ang lahat ng perang iyon sa kanyang kamay. Tumingin siya sa paligid at nasulyapan niya ang itim na basurahan sa harap ng counter. Napalitan lang kaya, bago pa rin. Kinuha ni Gerald ang black bag ng basura bago niya ilagay sa counter. Ikaw, nais mong gamitin ito. Nagulat ang babaeng bangkiro. Ang lahat ba na mayaman ay kakaiba? Oo, hindi gaanong sinabi si Gerald. Sa halip, kinuha lamang niya ang salansan ng cash at inilagay sa kanyang itim na basurahan bago niya kinuha ang kanyang card sa pagkakakilanlan mula sa babaeng bangkiro at lumabas ng bangko. Tingnan mo lang yan. Mayaman siya at pinagtawanan mo lang at pinagtawanan ka kanina. Kahit na ikaw ay kalahating yaman na. Tulad niya, panipi. Kaagad na umalis si Gerald sa bangko, lahat ay nagsimulang bumulong sa kanilang sarili. Sa oras na ito, ang batang babae na nasa braso ng bata ay nagbigay sa kanya ng isang naiinis na pagkasuntok sa kanyang dibdib. Pasimpleng napatingin ang bata sa likuran ni Gerald habang galit na. Sagot nito, "Well, damn it. Bakit ganito ang damit ng isang mayayaman?" Panipi. Kahit ayaw ni Gerald na malate sa klase, na-late na siya dahil sa pagkaantala. Iulat. Tumayo si Gerald sa pintuan ng classroom. Si Cassandra McGregor, ang bata at magandang kinatawan ng klase ng babae, ay tumingin kay Gerald. "Hahaha. Naisip ko na ikaw ay masyadong matakot na pumunta sa klase dahil babayaran namin ang aming bayad sa pagtuturo ngayon." Panipi. Pagkatapos nito, sinulyapan ni Cassandra ang itim na basurahan na nasa kamay ni Gerald bago niya sinabi, "Bakit? Lumabas ka ba upang kunin ang basura dahil wala kang sapat na pera upang mabayaran ang iyong bayad sa pagtuturo?" Panipi. Hahaha. Pagkasabi na lang ni Cassandra, lahat ng nasa silid-aralan ay humalaklak. Walang sinabi si Gerald. Ito ay dahil alam niya na ang kanyang kinatawan sa klase ay palaging may kinikilingan sa mayaman at ibang-iba ang pakikitungo niya sa mga mahirap na mag-aaral. Ano pa ang masasabi niya? Sa makatuwid, ang nag-iisa lamang na mahusay na pagtrato ni
Cassandra sa klase ay ang mga mayayaman tulad nina Danny at Yuri. Lalabas pa rin sila at magsaya kasama pagkatapos ng klase. Si Danny, nakaraniwang lumaktaw sa klase at hindi nakuha sa kanyang mga pagsusulit, ay makakakuha pa rin ng mataas na marka ng kredito, hindi man niya kinailangan na mag-apply para sa off-time. Gayunpaman, kung napalampas ni Gerald ang isang solong klase, nang hindi nag-a-apply para sa bakasyon, nagbabanta si Cassandra. Napaalisan siya kaagad. Kahit na tila ito ay isang pagmamalabas, wala itong iba kundi ang totoo. Kaya, sa palagay ko ay kakailanganin mong umasa sa subsidy upang mabayaran ang iyong bayad sa pagtuturo para sa semestre na ito. Tama ba ako? Hindi ko nakita si Whitney na nagbibigay ng anumang mga ulat tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, Gerald, hayaan mo. Akong babalaan sa iyo na ang deadline para sa pagbabayad ng bayad sa matrikula ay katapusan ng buwan. Kung hindi ka magbabayad ng iyong bayad sa pagtuturo sa tamang oras, pagkatapos ay paalisin kita. At palayasin ka sa universidad na ito nang walang pag-aatubili. Panipi, malamig na tinitigan ni Cassandra si Gerald bago niya ipinagpatuloy, sige, kunin mo na ang basurahan mo at bumalik ka sa pwesto mo ngayon. Nakakahiya. Alam ni Cassandra ang lahat sa sitwasyon ni Gerald. Gayunpaman, hindi naman galit si Gerald. Si Danny, Blondie at ang natitirang mga lalaki ay tumatawa sa oras na ito. Si Gerald ay may isang walang malasakit na ekspresyon sa kanyang mukha habang sinabi niya, kinatawan ng klase, sino ang nagsabi na maaantala ko ang pagbabayad hanggang sa katapusan ng buwan. Narito ako upang bayaran ang aking bayad sa pagtuturo ngayon. Panipi, ano? Bayaran mo ang bayad sa pagtuturo ngayon. Panipi, laking gulat ni Cassandra. Sa oras na ito, si Xavier, na nakaupo sa gitna ng silid-aralan, ay binigyan ng malamig na tingin si Gerald. Gerald, mangyaring huwag gawin ang parehong bagay tulad ng ginawa mo dati. Binayaran mo ang iyong bayad sa pagtuturo na may $1 at $5 na tala at kailangan kong bilangin ang bawat isang tala ng napakahabang oras sa tulong ng iyong mga kamag-aral. Panipi, may pag-aalala na ekspresyon ng mukha si Cassandra. Noong nakaraang semester, biniglo ni Gerald ang lahat ng bayaran niya. Ang bayad sa pagtuturo, dahil hindi niya nakuha ang subsidy mula sa universidad noong nakaraang SEM, kinailangan ni Gerald na ipunan ang lahat ng pera na nakuha niya mula sa kanyang mga part-time na trabaho upang mabayaran ang kanyang bayad sa pagtuturo. Sa oras na iyon, naging sanhi ito ng isang malaking sensasyon sa universidad. Mayroon bang talagang isang mahirap na mag-aaral sa universidad? Natatakot si Cassandra na magkakaroon ng pag-uulit ng parehong eksena noong nakaraang taon at siya ay mapahiya muli. Kinatawan ng klase, sa palagay ko kakailanganin ulit nating magtrabaho ng magdamag. Naaawa ako sa kanang kamay ko. Naisip ko na magagamit ko ito upang kumain at maglaro ng mga laro sa halip. Panipi, sina Danny, Blondie at ang natitirang mga lalaki ay nagkunwaring nasasaktan ang kanilang mga kamay at lumakad sila sa harap ng klase sa oras na ito upang matulungan ang kinatawan ng klase na mabilang ang perang gagamitin ni Gerald upang bayaran ang bayad sa pagtuturo. Sa katunayan, sinusubukan nilang insulahin at mapahiya si Gerald. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Xavier dahil sa sobrang hiya na siya ang dating kasintahan ni Gerald. Hahaha, ayos lang nun. Kung nais mong bilangin ng masama ang pera, pagkatapos ay bilangin ito ng marahan at ipaalam sa akin kapag natapos mo na ang pagbibilang. Panipi, mayroong bakas ng galit sa mukha ni Gerald sa oras na ito. Nahulog niya ang basurahan sa harap ng silid-aralan. Wow! Sa oras na ito, bumukas ang basurahan at ang mga tala ay nagkalat sa harap ng silid-aralan. Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 25. Nagulat ang lahat ng mga kaklase niya. Si Danny, na nanunuya kay Gerald at nakatayo sa harap ng silid-aralan, ay may hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha sa oras na ito. Bakit sobrang yaman ni Gerald? Gulat din nagulat si Cassandra at naramdaman niya na medyo humihingal sa oras na ito. Kahit si Xavier ay nagulat din sa oras na ito.
Ang perang ito, mayroong hindi bababa sa 30,000 dolyar doon. Gerald, saan ka kumuha ng napakaraming pera? Hindi mapigilan ni Cassandra na magtanong sa oras na ito. Opo, Gerald, sa palagay ko dapat mayroong hindi bababa sa 20 o 30,000 dolyar doon, di ba? Panipi, hindi mapigil ang magtanong ng mga babaeng estudyante. Sa gayon, oo, 30,000 dolyar ito. Kung tungkol saan ito? Nagmula, ito ay dahil, nanalo ako sa loto. Panipi, sagot agad ni Gerald. Hindi niya masabi sa sinuman na ito ay dahil lamang sa itinakda ng kanyang kapatid na babae ang limitasyon para sa kanyang bank account sa isang minimum na 30,000 dolyar bawat transaksyon dahil lahat ay tretuhin siya bilang isang tanga. Hindi nais ni Gerald na ipakita ang kanyang kayamanan maliban kung mayroon siyang walang pagpipilian na gawin ito, tulad ng ginawa niya ngayon. Nanalo ka sa loto. Ang mga salita ni Gerald ay sanhi ng lubos na malaking kaguluhan sa lahat ng kanyang mga kamag-aral. Sina Danny at Blondie ay tila mga tanga habang nakatayo sa harap ng silid-aralan sa oras na ito. Pauna nilang binabalak na bogyain at mapahiya si Gerald sa harap ng kanilang mga kaklase, ngunit sino ang aasahan na magtapon talaga si Gerald ng 30,000 dolyar sa harap nila upang mabilang nila ito. Kapwa sila nakaramdam ng sobrang hiya. Nakatayo lang sila ng awkward sa harap ng silid-aralan dahil mas nakakahiya na silang umatras ngayon. Sa oras na ito, tinanong ni Xavier na may isang nerbiyos na ekspresyon sa kanyang mukha. Gerald, magkano ang iyong napanalunan mula sa loterya? Napakabilis ng paghinga niya sa oras na ito. Natatakot siyang manalo si Gerald ng milyon-milyong dolyar sa loto. Kung nangyari talaga iyon, gugustuhin niyang tumalon sa gusali. Hindi. Talagang hindi. Paano ang isang tao na itinapon lamang sa kanya ay may isang magandang kapalaran? Hindi pwede. Walang pakialam na ngumiti si Gerald bago niya sinabi, hindi gaanong kodemi. Panipi, magkano ang hindi magkano? 30,000 dolyar. Panipi, tanong ni Cassandra habang nakatingin kay Gerald na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Higit pa rito, simpleng sagot ni Gerald. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Lahat ng mga kamag-aral ni Gerald ay nakadama ng labis na pagkabalisa sa oras na ito dahil nais nilang malaman kung magkano ang pera na napanalunan ni Gerald. Ito ay sapagkat ang lahat sa kanila, kasama na si Cassandra, ay palaging hinamak at minamaliit si Gerald. Sa kanila, si Gerald ay palaging isang kakulangan na karapat-dapat na mukot siya at mabiro. Gayunpaman, ngayon na nanalo siya sa loterya, nagsimulang bumagsak ang kumpiyansa sa sarili ng kanyang mga kamag-aral. Lahat sila naiinggit at naiinggit sa kanya. Dapat madali para sa iyo na magbilang ng 1,500 dolyar, tama ba? Sambit ni Gerald habang malamig na sumulyap kay Danny na napatulala sa oras na ito. Kumuha siya ng 1,500 dolyar mula sa tumpok ng pera bago niya ito itapon sa harap ni Cassandra. Pagkatapos nito, lumingon siya at humarap sa kanyang mga kaklase. Habang sinabi niya, alin sa inyo ang nais na ipahiram sa akin ang iyong backpack ngayon? Dahil naihayag na niya ang kanyang kayamanan, hindi na naramdaman ni Gerald ang pangangailangan na kumilos bilang nakakaawa at walang silbi tulad ng dati. Nais niyang maging mas katulad ng kina Danny at Yuri, na maaaring gumamit ng pera sa kanilang sariling kalamangan, at paganahin ang mga tao sa kanya. Sa makatuwid, nagpasya si Gerald na manghiram ng isang backpack upang mailagay ang kanyang pera sa halip. Gerald, maaari mong gamitin ang aking backpack. Gerald, bakit hindi mo kunin ang backpack ko? Hindi ko talaga kailangan ngayon. Panipi, Gerald. Sa oras na ito, lahat ng kanyang mga kaklase ay mabilis na tinawag siya sa pangalan dahil nais nilang alukon kay Gerald ang kanilang mga backpack. Sa huli, simpleng hiniram ni Gerald ang isa sa backpack ng kanyang kaklase. Pagkatapos nito, inilagay niya ang natitirang 28,500 dolyar sa backpack. Bakit mo siya sipsipin? 30,000 dolyar lamang ang mayroon siya pa rin. Bukod dito, kailangan pa niyang magbayad ng cash. Wala siyang iba kundi isang nouveau riche. Panipi, si Danny at Blondie ay nagsabi sa isang masamang pamamaraan.
Tumingin si Xavier kay Gerald na may sobrang hindi komportable na mukha. Gusto niyang kausapin si Gerald ngunit pakiramdam niya ay napahiya siya. Hindi niya alam ang gagawin. Kung nakipaghiwalay siya kay Gerald makalipas ang ilang araw, alam niya nagugugol niya ang 30,000 dolyar nang walang pag-aatubili. Gerald, napakaswerte mo. Bukod dito, parang sikat ka talaga sa mga kaklase mo. Ang lahat sa kanila ay nag-aalok upang ipahiram sa iyo ang kanilang mga backpacks. Dahil mayaman ka na ngayon, sa palagay mo hindi mo dapat tretuhin ang iyong mga kamag-aral sa isang pagkain. Panipi, sa oras na ito, si Cassandra, na nakatayo sa harap ng silid-aralan, ay biglang nagsalita sa mapait na pamamaraan. Oo, Gerald, mayroon kang 30,000 dolyar na pera. Dapat mong tretuhin kaming lahat sa isang masarap na hapunan. Panipi, ang lihim na mayaman na tao, Kabanata 26. Nagtataka ako kung nais mo kaming tretuhin sa hapunan, Gerald. Kung tutuusin, higit sa 3 taon kaming magkaklase, ang ilan sa mga batang babae ay nag-gym sa oras na ito. Napaisip si Gerald sa sarili. Dahil nasabi na niya na nanalo na siya sa loto, ang mga tao ay hindi komportable kung hindi siya nag-alok na ituring sila sa isang pagkain. Sa katunayan, simula pa ay balak ni Gerald na pakitunguhan si Naomi at ang mga kasama sa isang masarap na hapunan. Pero ngayon, simpleng sagot ni Gerald na, sige na nga, tretuhin ko kayong mag-dinner ngayong gabi. Sino mang nais na puntahan ay maaaring gawin ito. Panipi, sa katunayan, ang ibig sabihin sa likod ng mga salita ni Gerald ay ang mga taong nakadarama na malapit sila sa kanya ay maaaring dumalo sa hapunan kung nais nila. Yay! Ang lahat ng kanyang mga kamag-aral ay nagsimulang magsaya. Kaagad at ang kanilang mga aralin ay tila mas nakaka-interes sa araw na iyon. Bukod dito, maraming tao ang nagtitipon sa paligid ni Gerald dahil nais nilang malaman kung magkano ang pera na napanalunan ni Gerald mula sa loterya. Gayunpaman, tumanggi si Gerald na sabihin kahit ano at ginawa nitong sabik na sabik ang lahat ng kanyang mga kamag-aral. Kuya Danny, pupunta ba tayo ng hapunan ngayong gabi? Dapat ba tayo? Sinasadya kong subukan iyon ng bata. Mapait na sinabi ni Blondie, ang taong binubuli at hinamak niya ang lahat ng ito habang biglang mas mahusay kaysa sa kanya. Siyempre, hindi siya komportable sa sitwasyon. Ganon ang naramdaman ni Blondie. Hahaha, siyempre kailangan nating pumunta. We have to go so we can make this child bleed tonight. Panipi, ngumiti si Danny at hinaplos ang kanyang baba habang nakatitig kay Gerald. Naintindihan agad ni Blondie ang ibig sabihin ni Danny. Sige, Kuya Danny, ang galing mo talaga. Panipi, mamaya sa tanghali, nagpasya si Gerald na mag-book ng isang restaurant upang mag-host ng hapunan sa gabing iyon. Kailangang ipakita niya sa kanyang mga kamag-aral na mas handa siyang tretuhin sila sa hapunan kaya syempre, kinailangan niyang mag-host ng hapunan sa isa sa mga restaurant sa Mayberry Commercial Street. Gayunpaman, alam niya na hindi siya maaaring pumili ng isang restaurant na masyadong marangyang at mataas na dulo. Kung hindi man, sasabihin ng lahat na nagpapanggap siyang isang mayaman na tao kung hindi pa naman siya ganun kayaman. Sa makatuwid, nagpa siya si Gerald na mag-book ng isang restaurant na tinatawag na Homeland Kitchen upang mag-host ng hapunan sa halip. Ito ay sapagkat ito ay mas casual kumpara sa marangyang Grand Marshal Restaurant sa kalye. Pagpasok pa lang niya sa restaurant, nakita ni Gerald ang ilang tao. Nakakilala niya sa restaurant. Manager, gumastos ako ng napakaraming pera dito ngayon. Nagbayad ako ng higit sa 300 dolyar bawat ulo. Kailangan mong bigyan ako ng isang diskwento kapag dumating ulit ako dito. Sa hinaharap, panipi, hahaha, iyon ay hindi magiging problema sa lahat, G. Right, siguradong bibigyan kita ng diskwento kapag bumalik ka ulit sa susunod. Panipi, si Brother Victor talaga ay may isang napakahusay na reputasyon. Anong kalokohan ang iyong spouting? Kilala mo ba kung sino si Victor? Nagmamaneho siya ng Audi A6 ngayon. Bukod dito, ang Homeland Kitchen ay isa sa mga pinaka-prestihiyosong restaurant sa Mayberry Commercial Street. Ang sinumang magpakasal kay Victor ay tiyak na mabubuhay sa hinaharap. Panipi,
Si Whitney, ang dahilan kung bakit maaari kaming makapunta at kumain sa restoran ngayon dahil ang mukha sa iyo ni Brother Victor. Tumingin si Gerald sa paligid ng grupo ng mga tao sa restoran sa ngayon, si Whitney, ang Pangulo ng Unyon ng Mag-aaral, si Victor. Ang pangalawang Pangulo ng Unyon ng mga Mag-aaral, at ang ilan sa mga kaibigan ni Whitney ay naririto sa ngayon. Nakatingin silang lahat kay Victor na may paghanga na nakasulat sa buong mukha nila. Kumusta, Ginoo? Ayaw masagasaan ni Gerald ang anuman sa mga ito at lalo niyang nais na iwasan si Whitney dahil ang kanyang bibig ay kanyan. Nais niyang tumalikod at mag-host ng kanyang hapunan sa ibang restaurant sa halip. Gayunpaman, natuklasan siya ng waiter at mabilis siyang yumuko habang binati niya si Gerald sa napakalakas na tinig. Tumalikod si Victor at ang iba pang mga panauhin upang tignan. Kaagad sila. Nang makita ni Victor si Gerald, ang kanyang mga mata ay sumilaw. Sa isang iglap, Gerald, may hinala na sigaw ni Whitney. Pagkatapos nito, tinanong niya, ano ang ginagawa mo sa isang lugar tulad ng Homeland Kitchen? Sa kanyang mga mata, si Gerald ay isang tao na kailangang magpakahirap araw-araw upang makagawa ng sapat na pera upang masustansya ang kanyang sarili. Kung hindi niya naisip kung paano siya makakagawa ng pera ngayon, tiyak na mag-aalala siya tungkol sa kung ano ang kayang kainin bukas. Bakit siya marating sa isang mataas na restoran na tulad nito? Marahil ay kumukuha siya ng isang part-time na trabaho dito. Hahaha, mayroon pa kaming mga klase mamaya sa hapon at nandito siya upang kumuha ng isang part-time na trabaho ngayon. Panipi, hahaha. Palihim yata siyang lumabas dito dahil wala siyang sapat na pera upang mabayaran ang bayad sa pagtuturo ngayon. Sinasabi ko na sinusubukan niyang magtrabaho ng part-time at kumita ng dagdag na pera dito ngayon. Kung hindi man, mapapatalsik siya dahil sa hindi niya kayang bayaran ang bayad sa pagtuturo. Panipi, ang 4 o 5 batang babae na alam ang lahat tungkol sa sitwasyon ni Gerald ay tumawa habang pinag-uusapan nila. Si Courtney ay may malamig na ekspresyon sa mukha habang nagpatuloy sa pagtatanong kay Gerald. Gerald, sinusubukan mo bang kumuha ng part-time na trabaho ngayon kung mayroon pa kaming mga klase sa hapon? Naniniwala ka ba na iuulat ko ito sa departamento ng mag-aaral upang makakuha ka ng parusa at pagbawas sa kredito, kahit na kumita ka ng sapat na pera upang magbayad para sa iyong bayad sa pagtuturo? Sisiguraduhin kong hindi ka maaaring magtapos dahil wala kang sapat na mga kredito upang magawa ito. Panipi, biro ni Victor habang nakatitig kay Gerald. Palaging umaasa si Gerald sa kanyang mahusay na pagganap sa akademya upang magpatuloy sa pag-aaral sa universidad na ito. Gayunpaman, sa kabila ng pagtakbo sa kanya, ang vice-presidente ng Unyon ng Mag-aaral, hindi man lang nag-abala si Gerald na batiin siya. Nais ni Victor na makita kung paano makakaligtas si Gerald nang wala ang tulong at tulong ng Unyon ng mga Mag-aaral. Hindi ako nandito para magtrabaho ng part-time. Narito ako upang mag-book ng isang silid para sa hapunan. Panipi, si Gerald ay medyo nagalit din at nabigo nang marinig niya si Whitney at ang natitirang mga kaibigan na nilalay siya at pinagtatawanan, kaya simpleng sagot niya sa kanya sa isang walang malasakit na pamamaraan. Pagkatapos nito, diretso siyang tumungo sa counter. Ano, narito siya upang mag-book ng isang silid para sa hapunan. Panipi, si Whitney at ang natitirang mga kaibigan ay natigilan sa oras na ito. At napuno sila ng higit na paghamak at pagkasuklam kay Gerald. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating channel.